Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Kapagpalang gabi po sa inyong mga dilo namin tagapakinig ng Radyo Maria. Brother Romy po ng Angeles City. Sa ngalan po ng Radyo Maria, muli ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng pila ng ating mahal na ina. Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria na mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming Ama sa langit, pinasasalamatan po namin kayo sa oras na ito na muli po ninyo kaming binigyan ng pagkakataon upang makapagnilay at makapagbahagi ng kahit konti sa inyong mga kaloob sa amin. Hangad po naming maging mabuti at kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin namin na mabuhay ng ganap hanggat maaari. Panginoon, sa anumang aming iisipin, gagawin o sasabihin, gusto namin kayo ang aming kasama sapagkat kayo po ang umaalalay sa amin. Naway mabigyang lugod namin kayo sa lahat ng panahon. Tinataas din po namin ang lahat ng mga sponsors, mga volunteers, mga staff, mga technicians na laging nag-aantabay at umaalalay sa amin at lahat po ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa lahat ng mga programa ng Radyo Maria. Naway magkaroon sila ng tunay at wagas na pananampalataya. Sa tulong po ng ating mahal na direktor na si Father Raymond Cruz, kaming lahat ay nagpapasalamat. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Birhen Maria, Ina ni Cristo, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. Ang paalala ng ating himpilan, Radyo Maria, lahat po ng programang ng ating himpilan ay maaari po natin mapakinggan sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng maligayang pakikinig sa himpilan po ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Linggo na naman po at narito na naman po sa himpapawid ang inyong mga abang lingkod na muli pong nag-aanyaya sa inyo na halina pong mag-aral at tuklasin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos, na sa programa po natin to ay maaari po nating tuklasin ang mga lakas at kahinaan po natin sa harap ng ating dakilang lumikha. At ito po ay bahagi po ng sinasabi po nating pagiging misteryo o kahiwagaan po natin sa harap ng ating dakilang lumikha sa ating pong mga sarili. Ano po?
Hindi po natin kasi napapansin, kaya pong ating programa mysticismo ito'y tumutuklas po sa mga may kinalaman po sa hiwaga po ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa hiwaga po ng Diyos at sa hiwaga po ng ating pagiging isang tao. Kung minsan nga po di po natin naintindihan nga po yung sarili natin, ayan po hiwaga. At dito po sa pamamagitan po ng ating patuloy na pagtatalakay ng mga saloobin natin, unti-unti po nating naintindihan at nabubuksan ang munting kaunawaan at kaalaman kung bakit ganito po ang ating katauhan, ano po ang pagiging tao natin sa harap ng Diyos. Po sa ating pong panibagong gabing to, mga minamahal naming mga taga-subaybay, kayo po habang naghahanda dyan sa inyong pong pagpasok sa ating pong mga trabaho bukas, inaanyayahan po namin kayong tumutok po sa ating pong programa dito po sa himpilan ng ating mahal nina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Sa ating pong pagsisimula, nawa po, nakapagsimba po tayo ngayong araw na to, na kung saan po pinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo ng Adbiento, ng ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa pagdiriwang po ng araw ng Kapaskuhan. Malapit na po ang Pasko, mga minamahal na mga taga-subaybay. At sa atin pong ebanghelyo kanina, pinaksa po doon na kung paano pong si Saint Joseph, si San Jose, pinagpakitaan ng anghel sa panaginip at pinagpaliwanagan tungkol sa magiging role po niya sa buhay ni Maria, ng ating mahal na ina. Sapagkat ito nga po, si San Jose nga po, naisipan din po niyang iwan si Mama Mary kasi nag-isip po siya dahil lang babaeng kanyang pakakasalan ay nagdadalang tao na, hindi naman po sila nagkakaroon pa po ng ugnayan. So, doon po pinakita ng anghel ang mga bagay-bagay kay San Jose kung bakit kailangan niyang samahan si Mama Mary. Sapagkat ang ipapanganak nga ni Mama Mary ayon sa anghel ay isang batang tatawaging Emmanuel na siyang magliligtas sa bayang Israel at sa lahat ng tao at magpapawi ng mga kasalanan ng lahat ng tao. So, sa atin pong papaksain, ito po ay may malaking kaugnayan sa pagpapasya ni San Jose kung bakit niya kailangang samahan si Mama Mary. Pero bago po yan, balik tanawin po natin ang ating pong tinalakay nakaraang linggo. Anong paksa po natin noon? Yung pagkamaramdamin, Brad. Opo. Yun nga po yung pagkamaramdamin. Ito po ay isang negatibong saloobin na kung saan dito ay ang pagkakaroon ng tahimik na galit, na nasa sa ating sarili. At ito nga ay dahil na rin sa pagpapahalaga natin sa ating sarili, nakukuha po ito mula sa pagkabata po natin o simula sa isang bata na dahil sa kanyang kapaligiran, sa tahanan, sa pangit po na nakikita po niya na nababalot po ng negatibong karamdaman, dahil doon siya namumulat, yung mga magulong buhay, mga krimen. At ang kalalagayan ng isang tao na dito sa salubin na ito ay nangangailangan po ng gabay. At ang dahilan nga po ng pagkamaramdamin na ito ay dahil sa mga pinagdadaanan din po natin sa buhay, yung may mga mabibigat na dalahin sa buhay, kaya't nagiging maramdamin po sila. At sa mga taong ganoon po, upang atin silang matulungan din naman, ay tapatan po natin ang pagkamaramdamin na yan sa pamamagitan po ng pangunawa. So bigyan po natin sila ng pangunawa. Muli ay maging misyonero po tayo sa ating kapwa na may saloobin na pagkamaramdamin, sa pagbibigay natin ng ilaw sa kanila sa pamamaraan po ng pangunawa. At sa ating espiritualidad din naman po ay sa bawat isa sa atin, mabuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. So yung daan po na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang magiging lunas po, ay yung taglayin po natin ang damdaming katulad ng damdamin na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung sa kanyang pagiging anyong tao, siya po ay nagpakababa. At yun nga, dahil sa tayo po na pinapahalagahan natin ang ating sarili, ay doon po nagmumula yung pagkamaramdamin. Kung ayaw po natin yung mga nakikita natin o hindi natin gusto,
naroon po na natatapakan yung pride natin, ay nagsisimula po na nagiging maramdamin po tayo. At sa ating pagiging alabok nga po, no, dito po sa lupa ay mas maganda po at kaaya-aya sa mata ng Diyos na bumuo tayo sa pagiging alabok natin ng isang kaaya-aya din naman at may taong kabuluhan dito po sa lupa. At ngayon nga, sakaling tayo po ay magalit, no, sikapin po nating huwag magkasala. So, isa din po part sa pagkamaramdamin yun na kung nararamdaman po natin ang pagkamaramdamin ay tanggapin po natin yung mga bagay na nakapagdudulot po sa atin na hindi natin gusto at sa pamamaraang iyon ay nakakapagpababa na po tayo. No? Binababa na po natin yung sarili po natin. At yun nga, katulad nga po ng ating Panginoong Hesukristo, ay ihabilin po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. So, yun po, Brad, yung nakaraan. Yan. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabalik na po sa ating nakaraang tinalakay. Yung nga pong pagkamaramdamin, ano po. Na napakahirap po talaga no, na tayo po ay maging maramdamin. Kaya naman sa ating pong tinalakay noon, kung tayo nga po ay may nakitang tao na nasa ganung kalalagayan, maging isa po tayong positibong tao na dapat na tumulong sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng pagiging maramdamin din, kundi sa pamamagitan po ng pagiging maunawain. Pagkat ang isang taong maramdamin, nangangailangan po ng pangunawa. Opo. At sa ating pong panibagong paksa, ito po yung pamamagitan po nating pagkamakatarungan. Yan. Sister Marjorie, ano nga muna, di pa nga muna sa kanila. Ayun, katarungan, ito yung parang justice to Brad, no? The quality of being just or impartial or fair. So, yung the practice of giving to others what is their due, yung expected to happen. Okay. Kumbaga yung pantay-pantay. Pagkakapantay-pantay. Opo. So, yan po yung ating paksa, magiging paksa, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po? Pagiging makatarungan. Pagiging fair, ano po, sa lahat ng bagay, sa tao man o Opo. sa lahat ng bagay, ano po. Kasi makikita po naman natin sa ating pong ginagalawang lipunan ngayon, ano po, hindi lamang sa tao binibigay ang katarungan, ano po. Makakita ka ng pag ang aso pinagpapalo mo dyan, sigurado sisikat ka. Tama po. Yan naman ang pagbibigay ng katarungan sa mga bagay na may buhay sa ating pong kasakasama dito po habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. At gayon din po sa mga kalikasan po natin. Hindi po ba? Yung mga pagsira sa kalikasan natin, ito ay pinibigyan po natin ng katarungan. Kaya hindi rin naman na basta-basta na lang natin ginagamit ang kalikasan nang wala sa katarungan, sapagkat kung di natin lalagyan ng katarungan, makakalbo ang kalikasan. Opo, masisira ang kalikasan. So yan po yung paksa natin kung atin po titingnan niya sa komunidad ng ating ginagalawan. Sa atin namang buhay pamilya, sa ating tahanan, yung pagiging makatarungan, paano po bang umiiral to? Sa magkakapatid po. Sa magkakapatid, paano ba umiiral yung pagiging makatarungan o hindi pagkamakatarungan? Ayan. Pag for example po yung isang kapatid, mas mataas yung grado niya sa eskwelahan, may premyo. Yung isa naman, dahil mababa, may line of 7. May sermon. May sermon. Doon po nakikita na favoritism, kumbaga, parang ganun. Kaya nangyayari, nagkakaroon tuloy ng hinanakit, no? Opo. Pumapasok tuloy yung hinanakit, yung inggit, samaan ng loob. Ayan na naman tayo, di ba? Sa natin nakaraan. Oo, kaya nga po. Kaya nga po. Nagdaramdam. Yung mga sangkap na yan, laging may eksena yan. Present. Kaya po tayo tumatalakay na naman ng ganito para po lagi nating nababantayan ng ating hindi lamang kapaligiran na literal kundi spiritual, sinasabi nga po na magbantay po tayo at magtanod. Ito po isang paraan ng ating pagtatanod na tumalakay po nito. Makikita po natin naglilitaw na naman itong mga negative na nagiging bunga nga
ang atin pong pagiging di makatarungan umiiral, ano po. Nakamukha nga po ng binanggit ni Sister Marjorie kanina doon sa buhay lang natin sa ating pamilya. Konting di parehas, nagkakaroon ng inggitan. Kaya itong pagiging makatarungan, napakalalim po nito, ano po, laltigit sa ating komunidad, sa kasalukuyang takbo ng ating lipunan, ano po. Makikita po natin na ang nawawalang o napipinsalang buhay, ano po, napipinsalang buhay dahil po sa hindi makatarungang pag-iral, ano po, ng mga bagay-bagay sa ating lipunan. Kamukha nga po ng nangyayari, ano po, hindi man po kaila sa atin na ang atin pong pamahalaan ngayon ay meron pong programa laban po sa mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot na pinatitigil po talaga ng mahigpit po ang programa ng ating gobyerno laban po sa mga bagay-bagay na yan. Subalit kung ating nga pong pagmamasdan ng nangyayari, ano po, Father Romy, ano sa tingin nyo? Sa katarungan pa ba yung nangyayari? Meron din naman po. Po. Pero kinakailangan suriin mo ng maigi. Opo. Masusing pagsusuri. Kasi minsan talagang yung iba hindi na nabibigyan ng katarungan. Yung iba naman, mayroong dahilan. Di po ba? Kaya nangyari yung mga ganun eh. Dahil talagang ginawa nila, pero yung iba naman, hindi naman nila nagawa. Pero naparusahan sila. Kaya doon nawawala yung makatarungan. So yun po yung kabuuan na kung titingnan po natin sa atin pong lipunan sa mga pangyayari po sa kasalukuyan, nangyayari po ngayon. Na kung atin naman titingnan kasi katulad po natin, tayo po isang Kristiyanong bansa, ano po, na ang katuruan po ng ating inang simbahan, ang mga makasalanan ay bigyan ng pagkakataong magbago, ano po. Sabi nga po, patawarin humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ano po. At hindi para, sabi nga po, magkaroon ng tinatawag na kahatulan na lihi sa katarungan, ano po. Kaya makikita po natin, maraming buhay ang nawawala, maraming puso ang nasasaktan, ano po, sa mga nangyayari sa atin na kung ating titingnan, sapagkat ang lahat ay nagaganap lamang sa kalsada, ano po, malinaw na po na walang katarungan, ano po. Sapagkat ang katarungan ay sa harap ng hukuman. Pero kung sa kalsada po nangyayari, kung saan-saan ang mga bagay-bagay na paghatol, wala po ang katarungan dyan. Hindi niya nabibigyan po ng tinatawag na due process eh. Opo. Agad na nakakatulan. At yan po ang ating tinutukoy, ano po, brother sis, ano po, sa ating pong paksa na to, na ating pong pahapyaw na binabanggitan na po sa kasalukuyan. Sabi nga po, hindi naman po tayo para magbulag-bulagan sa mga nangyayari, ano po, at nagbibingi-bingihan. Kundi ito po sa paksa po natin kasi ito pagka makatarungan, ano po. Nasasabi lang po natin at nababanggit talaga ang tunay na pangyayari at ang atin na rin pong hatol sa pangyayari na ang pagkawala ng buhay, pagkasira, di ba, nagaganap sa kalsada, wala po yan ng katarungan dyan, ano po. Kasi ang katarungan ay bibigay po yan sa harap ng hukuman, ano po. Kailangan ilagay sa hukuman. Ilagay sa tama. Opo. Yan po yung mga pangyayari, mga minahamal naming mga taga-subaybay sa nagaganap po sa ating lipunan. Na marami nga po sa atin ng mga nag-aalala at pinapasok na rin po ng natawag na takot sa kanilang mga puso na nagtatanong sila ano na ba nangyayari. Kasi, pero makakapakinig ka. Pinasok pa sa loob ng bahay. Hindi mismo. Nasa loob siya ng bahay. Pinasok pa sa loob ng bahay. Doon pa mismo pinatay. Nasa ng katarungan nga naman doon. Kaya nga po nakakahindik na mga balita at mga nakikita ang nagaganap na ngayon ano po sa ating kapaligiran. Kung ating nga pong susuriing mabuti ang banal na kasulatan at hahanapin po natin yung magiging lagay po ng bawat isa sa atin kung saan tayo lulugar sa mga nangyayari, ano po, at hahanapin po natin yung sabi nga katotohanan kung nasaan ang katarungan. Pasukin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ano po, sa sulat sa ebanghelyo ni San Mateo, ano po, na may kabanata 7, talata 1, 2 at 12. Binabanggit po rito ng ating Panginoon na huwag kayong humatol upang di kayo mahatulan.
sapagkat kung paano ninyo hinahatulan ng iba, ay gayon din kayo hahatulan, at ang inyong panukat ay siya ring ipanunukat sa inyo. Kaya nga gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang batas at mga propeta. So ito na po yan, sa paghatol sa mga bagay-bagay, Kaya tayo naman, nandito po sa atin pong palalagayan na to, Brother Romy, bilang isang mga tagapagpahayag ng katarungan ng Diyos, dito po sa sinabi ng Panginoon na huwag kayong humatol, Nang hindi ka. Opo, hindi ka Ang ihatol mo, siya rin ihatol sa iyo. Yung panukat mo, siya rin ipanunukat sa iyo. So, anong ginamit mo para sa isang tao, siya rin gagamitin sa iyo. Kung dahas, sigurado. O kaya nga po, yun nga pong binabanggit, ang nangyayari sa ating paligid ngayon, katulad po nga ng nababanggit na minumungkahi niya na ibalik ang parusang kamatayan. Kamukha nga po ng dinidiscuss po ng simbahan at pananalita ng ating simbahan. Ito nga mahigpit na tinututulan ng ating inang simbahan. Sapagkat sabi nga po, ang anumang pagkitil ng buhay, ang puot, ang ibinubunga ay puot. Galit. Galit. O, mapatay man nila yung tao, paano yung kamag-alakan, yung pamilya? Ang sakit, magkakaroon ng sama ng loob, hinanakit. Yung puot. Papasok to. So, anong nagiging epekto ng ganong klaseng di makatarungang paghatol? Lalo lamang ang tao ay nahuhulog sa balon ng impyerno, ng puot at galit. Kaya naman yun nga yung sinasabi ng ating inang simbahan na mahigpit na tinututulan ang ganitong uri ng mga paghatol sa tao, yung mga taong may kasalanan, Bigay ng Diyos ang buhay, tapos tao yung kukuha. Hindi man yata. Kamukha nito, meron po silang iminumungkahi na pagbabalik ng parusang kamatayan, sa tao. Bilang mga Kristiyanong, tayo, bansa, yan po ay labag sa katuruan ng Kristyanismo. Sapagkat kailanman ay hindi sinabi ng ating Panginoon na pag may kasalanan ng isang tao, patayin mo. Yun po ba? Maaaring sa pagsapon ng lumang tipan, nasa saan po ron yung mga mata sa mata, ngipin sa ngipin, ayun po yung lumang tipan yun. Tipan po yun, kautusan po. At hindi na po tayo na nabibilang doon sa, sabi nga po, hindi na tayo mga nasasakop ng batas na yun, o nasa sa ilalim ng ganong katuruan. Kundi tayo po ay nasa mga, tinatawag nga tayo mga Easter people, o mga Kristiyanong pananampalataya. Bagay, Brad, kahit kung titignan mo doon sa lumang tipan, ay doon lang sa 10 utos, nakapaloob na yun wag kang papatay. Tapos death penalty. O kaya nga po, kung doon sa mata sa mata, ngipin sa ngipin, hindi po yun itinuro ng ating Panginoon, Kaya doon po bumabase ang ating inang simbahan sa katuruan ng ating Panginoong Kristo, tungkol sa pag-ibig at pagmamahal sa tao, sa buhay ng isang tao. Pangalawa, Brad, tayo mga Kristiyano, kasi tayo mapagpatawad Ayun nga po. Ayun nga pong pinaka-sentro ng ating pananampalataya, pagpapatawad. Yun nga po yung ipinapahayag ng krus. Ng taong nakapako sa krus. Kaya pag tumitingin tayo doon sa simbahan natin, nakikita natin yung krus na may tao nakapako, yun ay sinisigaw na doon yung pagpapatawad. Yun po yung hindi po ba? Yan po yung mensahe sa'yo. Simbolo na yun. Opo, ang simbolo na yun. Yung sabihin niyang patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ng kanilang ginagawa. So yun po yung katarungan ng pagmamahal sa buhay ng isang tao. Maging sino man siya, maging makasalanan man siya, maging banal man siya, yung pagmamahal natin na ilagay po natin sa makakristyanong pamamaraan yung atin pong pagbibigay ng kahatulan sa mga tao. Sapagkat kung ating papatayin ng isang tao, alisin natin ang buhay, ang ibubunga nun, kamatayan at puot at galit. Samantalang kung ilalagay natin sa makakristyanong pagsasaayos, sila ituruan, hubugin, kasi isang tao, kaya lang po naman nakakagawa ng
ng hindi mabuti, ano po, dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sabi kamangmangan, yan po yung nagiging isa sa magiging dahilan kung bakit isang tao nalilihis po ng landas, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Maging sa ating pong tahanan. Sa simpleng buhay po natin, na sabi nga po, ang tahanan natin, isang maliit na ano po yan, na bansa, isang maliit na komunidad yan, ano po. Na kung ating mga anak, hindi po natin matuturuan, ano po, kahit na po anong tapang natin, anong bait natin, ano po, kung hindi natin natuturuan yan, ng dapat ng matutunan, mapapariwara rin po, mapapalayo din po yan, ano po. Malilis din ng landas. O ganun din po naman ang ating mga kapwa-tao sa iba't ibang antas po ng ating lipunan na nangangailangan po ng pagtuturo. Kasi nga po yung ginagawa ng ating simbahan na sagipin ang mga tao na nandiyan sa kalalagayan, minsan sa mga nasa masasamang bisyo, ano po. Atin naman po tinatanggap ng bisyo, masasamang bisyo ay hindi po talaga nakakapagdulot ng mabutihan sa tao. At ito ay siya pa nagiging dahilan kung bakit ang lipunan ay mag-aanap ang mga kasamaan, ano po. Naging magulo. Mas maraming kriminalidad. Opo. Yung mga masasamang bisyo na yan. Pero sabi nga po, hindi naman sa paraan din na masama para sila turuan, ano po. Yung masama rin ang ituturo mo. Talagang. Ang mangyayari po, gugulo na lang po tayo ng gugulo. So yan po yung ating tinatalakay na pagiging makatarungan, ano po, sa ating kapwa na minsan nagkakasala po sa atin. Huwag po natin silang hatulan. No? Hindi lamang po naman to sa lipunan natin, maging po sa ating mga personal na galaw sa buhay, po sa trabaho natin. Minsan may mga taong hindi na natin din halos maintindihan, nahuhusgahan po natin. Ano po? Sa paksa po natin ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po, dyan lang po kayo at atin pong palalawakin to. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radio Maria. Ito po si Bishop Roberto Malyari, Obispo ng Diocese ng San Jose. Ugaliin po nating makinig sa Radio Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at lalo pa natin itong isabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyong ito ng Mahal na Ina. Sa pamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pang sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na Ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Magbabasa po tayo ng mga ilang pagbabahagi po ng ating mga kasama sa iba't ibang... Ayun nga po. At ayun po, galing po kay Bro Jimmy. Pagka makatarungan, ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Ang layunin ng taong may pagkamakatarungan ay maging pantay-pantay ang bawat isa. Walang inaapi o tinatapakan. May mga batas tayo na dapat sundin ng bawat isa. Kung may nagkasala man, linisin ito ng naayon sa batas at tamang proseso. Palalahanin sana natin na bagamat binigyan ng karapatan ang mga hukom na humatol ay kailangan walang kinikilingan sapagkat mananagot sila sa Diyos. Walang kapatid, kaibigan, asawa, anak o magulang kung sila ay may nagkasala. Ang batas ay ginawa ng Diyos para sa tao upang sundin. Ang tunay na may pagkamakatarungan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di humahatol ng walang batayan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, huwag kang humatol ng di ka mahatulan. Ang tunay na hukom ay ang Diyos na lumikha sa atin. Siya lamang ang may karapatang humatol sa bawat kasalanan natin at nasa Kanya ang tunay na
katarungan. So salamat po Bro Jimmy. At isa pa po from Sister Merly. Ang maghusga ng tao batay sa panlabas na anyo ay isang di magandang gawi at ito'y hindi makatarungan. Pag makatarungang hukom ay parehong pinapakinggan ang sinasakdal at isinasakdal siya ang magtitimbang. Pinag-aaralan niyang mabuti, pag-aaral siya hindi lang sa nakikita ng mata at naririnig ng tenga, na literal kundi ng mata at tenga ng kaluluwa, sa isip, puso at kalooban, di nakukuha sa material na bagay. Ang Diyos ay makatarungan, tinitimbang tayo ayon sa ating mga gawa. Ano ba ang ating pinapahalagahan? Ang literal na katawan ba o ang ating kaluluwa? Kung nililinis at pinapakain natin ang ating pandama upang maging malakas at malusog, dapat lang nalinisin at pakainin din natin ang ating kaluluwa sa paggawa ng mabuti, sa pagsasakripisyo, lalo na sa ating pagsasanto rosaryo at pagkakakain natin sa ating kaluluwa sa pagkikinig ng salita ng Diyos at pagkikinig sa Radyo Maria. No, at ito nga ay isang tunay na pagkain ng ating kaluluwa para sa ating kaligtasan. Ang Diyos ay makatarungan. Kung tayo nagkasala at taus-pusong humingi ng tawad, tayo'y kanyang patatawarin. So maraming salamat po, Bro and Sis. Thank you po sa inyo, Brad Sis. So yun po yung mga pagbabahagi po sa atin ng mga kapatid po natin na wala man po sila sa ating feeling sa mga sandaling to sa ating pong programa. Ang kanila pong pakikibahagi na tuloy-tuloy po naman sa pamamagitan po ng text. Ano po. So yun po yung mga binanggit nila na pagbabahagi sa atin. Ang sinasabi nga nila na huwag tayong humatol. Sapagkat paano tayong humahatol, again din tayong hahatulan. So, kung ating nga pong ilalagay yung itong paghatol na to, ano po, sa mga bagay-bagay po kasi nandyan yung tinatawag na pagkusga po natin sa mga mumunting bagay, ano po, at maging sa atin pong pang-araw-araw na buhay, nandyan po yung maliit na paghusga, ano po, sa ating buhay. Kung ating nga pong ilalagay sa pagiging nanay at tatay po natin, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po, kung tayo po, ilalagay nga po natin sa ating kalalagayan na bilang mga magulang, atin naman pong nakikita ang pagiging magulang, hindi po madali. Mga minamahal yung mga taga-subaybay, nandyan po yung mga problema sa ating mga anak, hindi lamang po sa financial na bagay, kundi maging sa mga moralidad po ng atin pong mga kasambahay. Ano po, lalo tigit po sa ating mga anak. Kaya kung magkaminsan nga po, tayong mga magulang, nape-pressure po tayo sa mga nangyayari, ano po, sa mga nagagawa ng mga anak natin, dahil sa mga bagay-bagay na hindi na rin po natin na minsan naabot, ano po, dahil nga po sa tinatawag na pagbabago po ng panahon. Lalo sigit po sa henerasyon po ng ating mga anak sa panahon natin ngayon. At kaya karaniwan po, mas lalong higit po ang malapit po ang risk na tayong mga pamilya ay maaari pong hindi magkaintindihan na po dahil po sa mga nangyayari, ano po. No, po. Dahil po sa mga makikita nga po sa mga gadgets, ano po, may kanya-kanya na po tayong mundo. Yan, nagkakausap. Nga po sinasabi ni Father Raymond nakaraan, ano po, na dapat hindi tayo magkaroon ng sariling mundo sapagkat iisa lang ang mundo natin. Ano po. Pero dahil nga po sa mga makabagong mga teknolohiya ngayon, ang tao po pinaghiwa-hiwalay na at binigyan na po ng kanya-kanyang mundo. At kaya naman po, sa buhay pamilya po natin, minsan po hindi na po nagkakaintindihan. Pero bilang mga magulang po, kinakailangan po natin na magkaroon po ng isang malawak na pananaw sa mga bagay-bagay na yan. Sapagkat kung hindi po natin titingnan ang bawat sitwasyon, ano po, maaring magkaroon po tayo ng isang maling paghusga sa mga nangyayari, ano po. Sapagkat ang panahon po ng ating mga anak, hindi po katulad ng kapanahunan po natin, ano po. Bagamat makikita po natin na sila matatalino ngayon, pero nangangailangan pa rin po sila ng pag-intindi po natin at pamamatnubay.
Kaya dito po, dapat kinakailangan po natin bigyan ng isang mabuting paghatol ang mga bagay-bagay. Ano po? Kasi karaniwan po, nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan ang magulang at mga anak dahil sa mga bagay-bagay na yan. Katulad po nga po ng pagbabago ng panahon o ng henerasyon natin, magkatakbo ng ating buhay. Napakabilis pong masyado ano po, ng mga pagbabago sa ating buhay ngayon. Ano po? Mga minamahal ng mga taga-subaybay. So sa kalalagayan po ng ating mga anak, kinakailangan po maging makatarungan po tayo na hindi po naman dapat na tayo na lang po ang tumitingin sa ating mga sarili na tayo po ay tama. Para maiwasan po natin ang hindi po pagkakaintindihan sa ating pamilya at sabi nga po, maiwasan po natin na mayroon pong mapariwara ano po sa ating pong pamilya. At gayon din po naman sa ating pong mga anak, ano po, sa mga anak po, katulad po natin, tayo mga pinag-aaral ng ating mga magulang, tayo ay sinusubaybayan, maging makatarungan din tayo na atin namang intindihin sila kung bakit minsan nagiging tayo ay mahigpit o sila nagiging mahigpit sa atin at para bang tayo ay kanilang hindi na naiintindihan. Opo. Subalit, kung atin pong unawain bilang mga anak ng ating mga magulang, ano po, nagiging makatarungan din po tayo noon. Na tayo ay dapat na maging isang tunay na anak ng ating mga magulang. So, yan naman po yan sa ating tahanan. Kaya naman po sa paksa po natin ito na pagiging makatarungan, tinuturo po sa atin na tayong lahat, anak o magulang, tayo po ay pare-pareho lamang, pantay-pantay lamang sa mata ng Diyos. Kaya bilang mga pantay-pantay sa mata ng Diyos, kinakailangan po natin na mag-unawaan at magkaisa na po. Brother Romy, ano po? Pagkakaisa. Kailangan ng komunikasyon, Brad, para magkaroon po ng pagkakaunawaan. Kailangan i-share yung damdamin binasa puso ng isa sa isa. Upang sa ganun, mabuo yung harmonious. Harmonious cooperation. Kaya hindi naman, kung okay na tayo sa pamilya natin, no, hindi naman kailangang sarilihin din natin. Sabi nga, ang biyaya. Siyempre. No, katulad niya, panahon na ng Pasko na. Ano po, kailangan maging makatarungan din naman tayo sa iba. Ano po. Sabi nga, kung sabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon kay San Lucas, ano po, kung iniibig ninyo ang umiibig sa inyo, ano ang inyong mapapala? Sapagkat ang mga makasalanan man ay umiibig sa kanila. At kung gumagawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang inyong mapapala? Ang mga makasalanan man ay gumagawa ng ganito. So, yun din po, ano? Okay, ibig sabihin, Brother Romy, pag-explain mo ang Ebanghelyo na yan. Kung iniibig niya, umiibig sa inyo, ano ang inyong mapapala? So, ano mabuti natin gawin? Ano ba pinapagawa sa atin? Kayo po, mga minamahal mga taga-subaybay, baka may idea po kayo. Kaya nga eh. Kasi, medyo may ng konti eh. Ganon din naman yung gumagawa ng masama. Diba? Ano yan? Kasi kaya nga sinasabi niya rito, hindi lang pala yung umiibig sa atin dapat na ibigin natin. Yung maghanap din tayo. Opo. So, yun yung iba pang iibigin natin. Yan ang katarungan ng pag-ibig. Ano? At higit sa lahat na mabibig, mas magandang bigyan ng pagkukulang ng pag-ibig, ay yung nakagawa sa iyo ng kasalanan. Oo. Yan ang diwa naman ng Ganun Pasko. po. Yung patawarin mo siya. Yan, may pag-ibig ka, may pagpapatawad ka. Kaya nga sabi rito, no, kumbaga kung sa pamilya natin wala ng problema, ano po, okay na. So, tumingin naman tayo sa iba. Opo. So, yun po itong diwa ng ating tinatalakay, nasisimoy na po natin ang Kapaskuhan. Ano po. Opo. Na sinasabing, ibigin ninyo yung hindi na umiibig sa inyo. Opo. Kung mahirap yatang gawin niya, Brother Romy, ibigin nyo ang hindi ka iniibig. Hindi ka iniibig. Siyempre, kaaway mo, Brad, hindi ka iniibig. At saka yan, parang yan din po yung nagpapakita ng pagkakapantay-pantay natin sa bawat isa. Lalo na nga, parang time of giving love to each other nga yung simoy ng Pasko. Sharing. Opo, yung sharing. Diba, Brad, sharing. So, yan Share po your yan. blessing. Sa diwa po ng ating tinatalakay, mga minamalay, mga taga-subaybay, ano po.
Dito na po pumapasok yung kung tayo man po ay merong mga alitan, merong mga hindi Itong masama na panahon. loob, po. Ito pa isa pang tamang panahon, Brad. Opo. Para magkasundo-sundo. Sabi nga, kung iniibig mo lang, yung umiibig sa'yo, Kayo Wala dalawa anong mag-iibigan. gantimpala. ano mapapala yun? Sabing ganon. So wala pala po tayo mapapala doon. Hindi may kakalat yung pag-ibig. Hindi tinurunan. So kailangan natin maghanap ngayon ng mga minamahal mga taga-subaybay. Meron po tayong assignment pala niyan. Maghahanap pa po tayo ng Iibigin mo. iibigin natin yan. Oo. At paglilingkuran. Pag-ibig na. Kaya pag mga Nagmumula Pasko po, puso. nauuso yung mga relief goods na pinapamahagi po Oo. sa mga aita, sa mga mas Yung nangangailangan. mga pagtulong na pangkatawan, Opo. Yung corporal works of mercy, Opo. Pero May mga simple nga ngayon, Brad. Ewan ko kung napapansin ninyo, no? Kapag sumasakay ako kasi ng jeep, napapansin ko, pag stoplight o kaya medyo traffic, may biglang lalapit na bata. Doon sa may bukana, sa may yung hagdanan. Yung mga papayag badyaw na po pababa. ba yan? Tapos kumakanta siya. Kahit Tatambol. anong kanta na lang. Yung maintindihan, Oo, minsan may kanta na bata talaga, sabi pa nga. Baka masagasaan kayo. Gumagano'n pa nga ako eh. Pero siyempre dahil siguro dahil Pasko, Merry Christmas po. O siyempre kahit paano ba, kahit tumikaroon ka rin ng konting barya o kahit barya na naitatabi. Yabang po, pero ingat kayo dyan ha, baka mamaya masagasaan pa kayo. Diba? Yun, pamagin siguro nun, ipapakita mo rin yung pag-ibig mo sa kanila dahil Concern. pagpapaalala na baka sila masagasaan o ma-aksidente ng mga dumarating pa sa sasakyan na hindi nila napapansin. Pero sabi nila, hindi mo raw dapat pagkukulan ng ano yun dahil tinuturuan mo sila maging tamad. Mga bata Paano mo masasabing tinuturuan mo maging tamad yung bata nun? Yan yung nakatagong kabutihan sa puso natin eh. Yun na Yan, hindi mo natin pwedeng pigilan yan. Siyempre. Opo. Yan ay butong nakatanim sa atin eh. Yung buto ng walang hanggan na nakatanim sa puso ng tao na hindi niya maaaring pigilan Tigilan mo. pag umiiral, Hindi naman dahil bakit hindi naman siguro pa isang pakita ng tao yun na parang masabing mabait ka, nagbigay ka ng konti. Hindi talaga yung magagaling sa puso mo eh. Tapos, hindi naman doon sa ibinigay, kundi yung paalala. Ingat kayo, baka masagasaan kayo dyan. Di ba? Hindi dahil doon sa ibinigay mo eh, kundi doon sa paalala mo na. Dahil siyempre, Kapaskuhan, diba? Mga bata, nangangaroling yun eh. Isang uri ng pagkakaroling yun eh. Sa mga sasakyan, nangangaroling sila. Kumbaga doon, humihingi naman ng konting simpatya sa iyo. Simpatya, yun, tama. So yan po yan Kaya kung tayo po ipapasok na po sa Kapaskuhan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ito na po yung diwa ng ating Kapaskuhan, ng pagiging makatarungan, kung mayroon man pong mga kinasasamaan tayo ng loob, makipagkasundo na po tayo, makipag-ayos na po tayo, at yan na po pagbibigay ng katarungan sa ating mga sarili, na hindi naman tayo dapat na nagbubukod-bukod o nagkakahiwa-hiwalay, Sa ngalan po ng katarungan na isisilang, sa araw ng Kapaskuhan, kami po ay umaanyaya sa inyo na kalimutan na po natin ang mga bagay-bagay na wala po lihis sa katarungan. Opo. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang amin pong mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagkamakatarungan, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa. Dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po muli ay nagpapasalamat at nagpapaalam sa inyong pakikinig dito po sa aming pong programang ang Mysticismo, ang tunay na buhay maka-Diyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.